kung hindi ho tayo tutulungan ng ating mga mamamayan, ay hindi ho natin kakayanin. Kaya yun po, sana ay pagbutihin ho natin. Ibig sabihin, yung mga katangian na dapat taglayin ng isang barangay at SK official. Yun naman ay natutunan natin during Bineo. Ano nga yung 3M? Malasakit. Ano nga yung 3M? Matandang... Hindi natanda. Ganyan ba yun? Hindi. Ano yung 3M? Maayos. Sayang naman ang ating ibinigay sa inyo. Nag-register. Baka hindi kayo nakikinig sa aking misis habang nagsasalita. Maayos. May 3M po na dapat taglayin ng isang barangay official. Ang sekretary ng 3M. Maayos, matino. Exam hindi mo napandaan. 3M. Maayos, matino at may malasakit. Matino, mahusay, mahusay pala. at maaasahan. Yun po yung dapat taglayin ng ating pong mga barangay official. At sana sa mga susunod, lagi ko po itong binabanggit, lalo na po pag yung mga barangay official lang at mga pangsyonarys na attend po ng ating barangay assembly. Dapat ang ating barangay assembly ay para bang birthday ng ating punong barangay. Ibig sabihin, pag birthday ng punong barangay, di maraming handa. Maraming parapol. Nagdala si Kusyal Puto. Wala. Tatatlo naman yata bibigyan ko. Alam mo? 6. Sobra. Doon sa umaten. Para titigil-tigisa na kayo, may sobra pa. Kaya yun po. At sa ating mga barangay official, pakiusap ko. Kasi magre-report kayo, hindi pa naman nakakahiya na kayo magre-report, kayo na rin lamang ang pagre-reportan ninyo. Ito, nagawa ko. Di ba't alam na rin naman yan ang kapwa mo kagawad at pangsyonarys. Dapat tayo po ay, kahit mga kagawad, kayo ay 7, pati sa SK, 8. Kayo ay magdala ng tig-3 na mga, kasama nyo na lang sa bahay, tig-3. Di na yun. Ay, ang mga pangsyonarys pa, magdala kayo ng tig-2 na tao dito. At siyempre, alam naman natin, ang barangay assembly, yan ay dapat talagang ating pinaghahandaan. Pero siyempre, dahil po ang ating kapitan ay bago, siguro hindi na-orient, na siyempre, si DILG ay particular sa mga, siyempre, kaya nga assembly meron kang assembly na kayo lamang din ng mga barangay official at functionaries. Meeting yun, hindi yan assembly. Kaya siguro, next time, ay bumawi ka kap. Ako'y aatin ulit. Wala ang barangay assembly ng loob ay lagi kong inaatinan. Wala yata akong palya rito, maliban noong kabilang taon, dahil noong December, at lahat ng barangay assembly sa loob ng 5 taon ay mabibilang na hindi ako umattend. At siyempre, bago po yung ating kapitan, dapat talaga ay parang birthday ni Kusyal Puto. Natanda ko yung birthday ka yung daming tao. Siyempre may handa. At saka, may mga parapol. Alam naman natin yan. Bawa, si Kusyal Cora, dahil naman siya ay isa sa milyonaryo dito sa Barangay Loob, ay nagbigay ng 5 kilong bigas, ang mga konsihal. Ang dami na noon. Ang mga tao naman ay pag-uwi, may masasabi sapagkat pag-ambay, sino ba namang makikinig sa inyo? Tagal ninyo magsalita, gaya nito. Tayo ay nakaka-4 na oras na kayo makikinig sa mga nagsasalita sa una. Bago pag-uwi ninyo, ay tatanungin kayo sa inyo. Sasabihin ano ganda mo? Ano ganda pala mo sa barangay assembly? Wala Sumakit lang ang aking ulo sa pakinig doon sa mga nagsalita doon. Pero kung tayo ay may mga parapol, kung ano-ano man, mayroon tayo diyang nakahilera na 100 inches na TV, ref, ayaw ko kung di ang mga tayo puno ito. Diba masarap magsalita kung maraming tao tayong pagsasalitaan. Sana yun po ay dahil naman iilan yata
At yan ay ranas na ng mga dating mga barangay official po, ano po dito sa Mataas na Kahoy. Alam nila na pagdating sa barangay assembly, yan nga po ay pinapupunduhan ko pa sa ating treasurer. Sabi ko, punduhan po natin ang barangay assembly. Tayo nga inagastos ng 100,000 sa seminar. Ay bakit hindi natin kayang gastusan na tayo naman ang speaker? Ibig sabihin, kayong speaker, ang mga barangay official, kayo na yung magre-report ay hindi ba natin kayang gastusan ang barangay assembly? Kaya yun lang po, at sana ay sa mga susunod nating mga gagawin ay siyempre, parang hindi ho ginanahan si attorney ng pagsasalita nung nakita niyang aapat ang kwang. Ako huy napahiya din. Hindi naman daw ka-joke. Kaya yun po, gawin po natin, maraming programa ang ating home barangay, pagsama-samahan po natin at panatilihin po natin na yung mga dapat na gawin ng isang barangay official at SK ay ating pong magawa. At may ma-report tayo during barangay assembly. Ito ang aming nagawa. Wala kayong makikita kahit isang damo doon sa daan. Ibig sabihin ay lagi kayo nag-cleaning po. At dito sa barangay loob ay napakamura ng mga gulay dahil ang mga tao ay hindi na nabili ng gulay dahil siyempre naging modelo po yung ating barangay. Ibig sabihin ganun po. Yun yung mga programa. At ang ating namang barangay ay drug clear. Di po ba kayo isa sa mga na-drug clear nung kabilang taon ba yun? Ayun, 2018. Pero yung pong pagiging drug clear niya po ay pinapa-drug clear uli. Siyempre baka may meron na uli, ay di mag-undergo na sila ng CBTRP. Actually, hindi naman po ikinukulong yung mga gumagamit. Ang ikinukulong po ay ang mga nagbebenta. Pero pag yung mga gumagamit po, yan po ay nire-rehab. Nire-rehab po ang ating mga pan. At dapat, yun po yung ating pong gawin. Sapagkat alam po natin, bilang barangay official, hindi naman sapat yung inyong honorarium. Pero dahil tayo po ay nagmamahal, gusto nating mapaunlad ang ating barangay, tayo po ay nagsasama-sama. At sana po yun yung makita po sa atin. Maaasahan ba? Ayun. Sige po. At sana sa susunod, para naman ganahan si attorney, kahit ang kalahati man lang ng ating cover court ay mapuno ninyo. Sabi ni dating sekretary po kasi ang ating si Secora. Siguro hindi mo inorient si Kapitan. Sabi naman, hindi naman nung nagtatanong si Kapitan. Ayan, okay, sige po. Magandang hapon po at God bless you po sa inyo.